sa online natin last Saturday. Are we done with special senses? Natapos na natin. Yes, Elijah. Endocrine, tapos na rin. Pero na-discuss ko na yun sa endocrine, di ba? Okay. Kita niyo na ba, class? Kita niyo na, hindi pa? Hindi po. Hindi pa. Okay. So, okay. Eto, meron na. Okay. So, pati cursor meron. Yung arrow magalaw. Okay, sige. So, yung mga endocrine glands and organs, so these are ductless glands. Secretion are known as hormones. At itong mga hormones na to, they may affect yung physiology ng individual. Yung mga hormones may sarili-sariling target organs. Okay. Now, dito, so this is your pituitary gland. So, yung pituitary gland is divided into two. You have the anterior at saka posterior. Right?
Now, yung pituitary gland is under the control ng hypothalamus. So, yung hypothalamus ang nag-uutos sa pituitary gland. Now, when we speak of secretion, pag sinabing secretion, siya ang gumawa, siya rin maglalabas. Okay? Balikan natin yung pituitary gland. Yung posterior pituitary releases, kaya releases kasi hindi naman siya gumagawa ng hormones, but rather yung hormones ng posterior pituitary are synthesized by the hypothalamus. So, hypothalamus ang gagawa. Ang correct term doon will be release. Okay? Yung posterior pituitary releases oxytocin at saka ADH. Yung ADH, also known as vasopressin, target organ will be the kidney. Then, ang effect, this will promote water reabsorption. So, pag binalik yung water doon sa katawan, particularly doon sa mga blood vessels, yung blood volume will increase at also increasing the blood pressure. So, yun ang effect ng ADH or vasopressin. Okay? It increases the blood volume at saka yung blood pressure. So, usually, naglalabas na maraming ADH kapag yung individual ay dehydrated. Okay? Para yung ihi, hindi na ilalabas, kundi i-conserve na lang yung tubig doon sa ihi from the kidney. Okay? Then, yung isa pa, ang target organ naman, yung oxytocin, ang target organ naman nun ay uterus. So, yung uterus, ang pinaka-specific na part, yung myometrium ng uterus. So, yung oxytocin promotes contraction ng smooth muscle ng uterus. Yun nga yun sa may myometrium. And this is secreted or released rather by the posterior pituitary during labor. So, para mas madali yung labor. Okay? Para ma-expel kaagad yung fetus. And then another effect of your oxytocin is to promote milk letdown. So when we speak of milk letdown, so this refers dun sa expulsion ng milk, paglabas ng milk. Okay? Iba yung hormone, you have a separate hormone that is responsible for the production ng milk, pero iba rin yung hormone that is responsible for the expulsion ng milk. Ayun nga yung oxytocin for the expulsion. Also released by the posterior pituitary. Okay? Kaya ang posterior pituitary, through hormones that are released, you have ADH at saka oxytocin. Now, yung anterior pituitary, yun ang mas malaki. And at that time, siya ang nag-secrete. Siya ang gumawa, siya rin magre-release. Okay? So, kaya secretion. So, ang mga secretion ng anterior pituitary, you have growth hormone. So, yung growth hormone, target organs will be the bone para humaba. And then, you have the muscles para humaba rin along with the bones. And then, you also have yung mga fats. Okay? Yung adipose tissue. Yun ang mga target organs ng growth hormone. Now, another hormone secreted by your anterior pituitary, you have your FSH, follicle stimulating hormone, and target organ will be the ova, testis. Ovary sa female, testis. And ang effect ng follicle stimulating hormone, so this is responsible for the maturation ng male and female sex cells. So yung egg cell, yung ovum, at saka sperm. Okay? So, yun ang FSH, follicle stimulating hormone. Another hormone that is secreted by the anterior pituitary is luteinizing hormone. Okay? Yung luteinizing hormone, yun naman ang involved sa ovulation ng babae. Kaya ang target organ yan will be the ovary. The ovary as well. Oo, para maglabas ng mature egg cell. Okay? Yun yung LH, luteinizing hormone. Now, another hormone secreted by your anterior pituitary, you have TSH, thyroid stimulating hormone.
Ang target organ niya will be the thyroid gland. Yung TSH stimulates the thyroid gland to secrete para maglabas ang thyroid ng T3, T4. Yun ang mga hormone ng thyroid. Okay? Bali, ang hypothalamus inutusan anterior pituitary na gumawa ng TSH, tapos yung TSH stimulate naman ang thyroid gland para gumawa ng T3, T4. Okay? Yung T3, T4 are also known as triiodothyronine at saka yung T4 tetraiodothyronine o kaya thyroxine. So pag thyroxine, T4 din yan. Okay, now anong effect ng T3, T4 sa katawan? So it regulates yung body temperature. So kapag maraming hormone, T3, T4, mainit ang pakiramdam ng tao. And then also it is the one that is responsible for increasing yung basal metabolic rate. So pag sinabing basal metabolic rate, ito yung increase ng chemical reaction doon sa katawan. Okay? Basal metabolic rate, metabolism. And this will result in bibilis yung tibok, magkakaroon ng tachycardia, then lalakas yung contraction ng heart. This will also cause increase respiratory rate. Ano pa ba? And this will also stimulate yung digestive tract para mag-contract yung mga intestines. Okay? So basically, yun ang effect ng T3, T4. So lahat ng processes, may chemical processes sa katawan, bibilis. Okay? Now, another hormone secreted by the anterior pituitary, you have your MSH, melanocyte stimulating hormone. So, yung MSH stimulates the skin, so skin naman ang target organ, to produce melanin. So, alam nyo na yung integumentary ko para saan yung melanin, ha? Then, another hormone secreted by the anterior pituitary, you have ACTH. ACTH stands for adrenocorticotropic hormone. Yung adrenocortico, ibig sabihin yun yung cortical layer o cortex ng adrenal gland. So, mamaya pagdating natin dun sa adrenal gland, malalaman may mga hormones being secreted. Okay? Pero suffice it for now, yung ACTH mo, ang target organ will be the adrenal gland, yung cortex. So, yun ang utusan ng ACTH. Okay, so basically, yun ang mga secretion ng anterior pituitary. Okay, isa pa, prolactin. Ang target organ will be the mammary gland. Ito naman, yung prolactin is the one that is responsible for the production ng milk. Okay, so ang paggawa ng milk, prolactin. Ang paglabas ng milk, oxytocin. So may question pa regarding pituitary gland? Yes. Gonadotropic. So yun ay ang target organ will be the gonads. So yun din yung FSH, LH. Gonadotropic hormone. Okay? So, pareho lang rin yun. So, follicle stimulating luteinizing hormone din yun. Yun din yung gonadotropic hormone. Okay? Clear? Meron pang tanong? Okay. So, yung pituitary nasa ilalim ng hypothalamus. Yung hypothalamus katabi nitong nasa ilalim ng thalamus. Kaya nga hypothalamus. Now, caudal to the thalamus, sa likod ng thalamus, you have the pineal. Ito, yung sa may cursor na green. Nandyan ang pineal. Okay? Nasa likod ng thalamus. Ang secretion ng thalamus, ng pineal rather, ay melatonin. Ang melatonin promotes sleepiness. O kaya sa gabi, naglalabas siyang ang pineal ng melatonin. Kaya gusto man natin o hindi, talagang aantukin tayo sa gabi. Okay?
So may question pa regarding dito sa pituitary and pineal. Tama na tayo. So punta tayo dito sa may anterior neck. So this is the thyroid gland. Yan. Thyroid gland bilobe, dalawa yung lobe, connected by an isthmus. Ang secretion, I have mentioned kanina, T3, T4. Okay, yung T3, T4 increases the basal metabolic rate and also increases the core body temperature. So, pinapainit yung katawan. Okay? So, yan ang T3, T4. Ang ang thyroid gland receives information o kaya order coming from the pituitary via TSH, thyroid stimulating. So, yun ang order ng anterior pituitary sa thyroid. Okay? Now, yung T3, T4 are released by the follicular cells. So, doon sa tissues na I hope naalala nyo yung simple cuboidal ng thyroid. Okay? Yung mga cells na nasa paligid, ang tawag mo doon follicular cell. Yung bilog na nasa gitna, ang tawag mo doon, that is your thyroid follicle. Okay? So, that is your colloid rather. So, colloid yon. Together, yung follicular cell at yung colloid, ang tawag mo doon follicle, thyroid follicle. Okay? Yung cell surrounding the colloid, yun ang naglalabas ng T3, T4. Now, may mga ibang cells dyan na hindi nakapaligid doon sa colloid, ang tawag mo doon parafollicular cells. Yung parafollicular cells also secretes thyrocalcitonin. Okay? Or calcitonin. Pareho lang rin yun. Yung calcitonin, ang effect naman yan, it promotes hypocalcemia. So, hypocalcemia, pinabababa yung calcium in the blood. So, paano? Kinukuha, ninanakaw ng calcitonin, yung calcium from the blood, at idideposito niya yon sa bone. So, technically, pinatitibay niya yung bone. Yung calcitonin. Okay? Pero yung calcitonin ay hindi kasama dun sa mga order ng TSH. So, ang kasama lang dun sa order ng TSH, thyroid stimulating hormone, yung T3, T4 lang. Yun lang ang tataas. Pero yung calcitonin, independent yan. Okay? Depende yan dun sa dami ng calcium sa blood at saka sa bone. So, yun ang minamaintain niya. Kaya pag tinanong kayo, ano mga hormones secreted by the thyroid gland, yung dalawa secreted by the follicular cell, T3, T4, and then yung isa, calcitonin, secreted by the parafollicular cell. Kaya tatlo yan. Okay? Now, mamaya, sa likod nito, may makikita kang 4 na pea-size. Maliliit na gland. Ang tawag mo doon, parathyroid gland. So, yun naman ay independent sa thyroid. Wala kinalaman yun sa thyroid. It just so happens na nandun siya sa likod ng thyroid. Kaya ang pangalan niya parathyroid. Yung parathyroid gland secretes PTH, parathyroid hormone or parathormone. Yung PTH naman, kaaway ng calcitonin. Kung ang calcitonin, ninanakaw ang calcium mula sa dugo and then deposit yun sa buto, yung PTH baliktad. Ninanakaw naman ang calcium sa buto, dinideliver niya sa dugo. Okay? So, in other words, yung PTH makes the bone brittle. So, magiging weak yung bone kasi mababawasan ng calcium. Okay? Tataas naman ang calcium sa blood, so causing hypercalcemia. Hyper, ibig sabihin mataas, calcium, then emia refers to blood. Okay? Hypercalcemia. So, yun ang PTH. Hypocalcemia naman, yun naman ang calcitonin. Pinabababa yung calcium sa blood kasi dinideliver niya sa buto. Okay? So, again, yung PTH, independent yon sa thyroid, hiwalay yon. Nandun lang siya, nakiupo lang siya dun sa likod ng thyroid. Next will be yung pancreas. Ito. Palagay nga natin sa
Ayan. So this is your pancreas. So nasa ilalim, likod ng stomach. And then nasa likod din siya partly ng duodenum. Ayan, na-sandwich siya ng duodenum at spleen. Okay? So retroperitoneal yan. Now, ang pancreas is both an endocrine and exocrine. Yung exocrine has something to do with digestion ng fats, pantunaw ng taba. So, pagdating ng digestive system, babalikan yung exocrine. Pero yung endocrine part niya lies within the islet of Langerhans. So, doon sa islet of Langerhans, yung periphery, yung gilid nun, may mga cells doon, alpha cells. Alpha cells secretes glucagon. Yung glucagon nagpapataas ng blood sugar. So, it causes hyperglycemia. Glyce refers to sugar. Emia refers to blood. Okay? So, glucagon secreted by alpha cells. So, increases blood sugar or causing hyperglycemia. Then, sa gitna ng islet, hindi mo makikita rito kasi microscopic kasi yun. Kailangan mo ng microscope. Then, sa gitna ng islet, may beta cells ka. Yung beta cells naman, naglalabas naman ng insulin. Yung insulin naman, pinabababa yung blood sugar. Okay, kaya yan ay insulin, yung exogenous, yung galing sa labas na insulin, nagpapababa din ng blood sugar, lalo na pag mataas na yung blood sugar. Hindi ka na makontrol ng katawan. Okay? So, ang insulin mo promotes hypoglycemia. Hypoglycemia. Okay, hypo, mababa, glyce, sugar, emia, blood. Okay, then merong mga minor na secretions din, yung islet, like your delta cells. Yung delta cells naman inhibits alpha and beta cells. So, ini-inhibit niya yung dalawa. So, depende sa state. And then you have the F cells. Okay? Secreting pancreatic polypeptide. Okay? So, yun ang mga hormones secreted by your pancreas. Okay? Pero pinaka-importante dyan will be yung first two, alpha and beta. May question pa regarding pancreas bago ko ilipat sa ibang slide? Wala. Sige. So, pancreas pa rin ito ha. Yan. Then, now let's go to the adrenal gland or suprarenal gland. So, kaya tinawag na suprarenal, nasa ibabaw siya ng kidney. Okay? Now, itong suprarenal gland or adrenal gland, meron dalawang layer. Yung outer na cortex at yung inner na medulla. So, yung nasa gitna niya, medulla, yung mga paligid sa bandang labas, cortex. Yung cortex, hinati pa sa tatlo. So, it is still divided into 3 parts or zone. Yung pinakalabas na part ng cortex, zona glomerulosa. Yung susunod, zona fasciculata. Yung pinakaloob na part, zona reticularis. So, GFR. Okay? Glomerulosa, fasciculata, reticularis. Now, yung tatlong yan, yung zona glomerulosa, fasciculata, at reticularis, forms your adrenal cortex. At yung adrenal cortex ay naghihintay ng instruction mula sa anterior pituitary. So, yung anterior pituitary maglalabas ng hormone known as ACTH, adrenocorticotropic hormone, para yung adrenal cortex maglabas ng hormone niya. Okay? Puntahan natin yung mga hormones na nilalabas. Yung glomerulosa, yung pinakalabas, nagsisikret yan ng mineralocorticoid known as aldosterone. Yung aldosterone promotes sodium reabsorption. So, yung sodium, yun yung alat. So, pag sinabing reabsorb, hindi tinatapon sa labas, binabalik sa katawan. Ang target organ, ang magre-reabsorb niyan pabalik will be the kidney. Okay? So, pag yung alat na yon tinapon mo dun sa blood vessel mo, dun sa mga ugat na may dugo, okay? Ma-absorb ng tubig yan.
And this will cause increase in blood volume. So pag dumami yung volume ng tubig, tataas din ang blood pressure. Kaya ang effect ng aldosterone mo, so it increases blood volume and it increases your blood pressure. So kailan naglalabas yan? Halos pareho ng ADH. Kapag ikaw ay dehydrated, kapag ikaw ay mababa ang blood pressure, so maglalabas ang adrenal cortex ng aldosterone. Okay? So nagpapataas siya ng blood pressure. Yung ikalawang layer ng cortex mo, yung gitna, fasciculata, zona fasciculata, ang nilalabas niyan ay steroid in the form of cortisol o cortisone at saka androgen. Yung androgen promotes secondary male characteristic. Pag sinabi andro, panlalaki. So, pero ang babae, meron din androgen. Mga weak hormones yan na panlalaki. Okay? Pero it promotes expression ng secondary male sexual characteristics. So, para magkakaroon ng bigote, balbas, yan, buhok sa kilikili, yan, mga secondary. Okay? Mag-iiba yung boses. Yan ang nagkakaroon ng changes sa male, okay? During and while in puberty. Okay? So, at the onset ng puberty. So, magbabago na. So, dito sa fasciculata, yung cortisol, yung cortisone, yung steroid, yan naman ay anti-inflammatory, anti-stress. So, pag sinabi anti-stress o anti-inflammatory, hindi yan mental stress. Biological, physical stress. Halimbawa, kagagaling mo lang sa sakit para mabilis kang gumaling, maglalabas ng cortisol. Okay? Yung mga steroid. Pero masama rin yan kapag sobra. Okay? So, ang fasciculata, ang dalawang hormones na nilalabas ng fasciculata ng adrenal cortex ay cortisol o kaya glucocorticoids and androgen. Okay? Sa fasciculata, mas marami ang glucocorticoid or steroid kesa sa androgen. Sa reticularis, yung innermost layer ng adrenal cortex, ganun din ang nilalabas, steroid at saka androgen. Pero this time, mas marami naman yung androgen kesa sa steroid. Baliktad sila ng fasciculata. Okay? Naintindihan? Hello? May tanong? Sige. Ngayon, yun yung adrenal cortex. Yung pinakaloob, independent na yan sa adrenal cortex, yung medulla. So, ang binibigyan lang ng instruction ng ACTH mo, yung adrenal cortex lang. Yung sa medulla, yan ay independent yan. Ang nilalabas niyan ay catecholamines. Ang ngalan ng mga catecholamines mo ay epinephrine and norepinephrine. Ang effect ng epinephrine or epinephrine is the same as yung effect ng sympathetic division. So, ino-augment lang. So, dinadagdagan lang yung epekto ng sympathetic. Like yung bronchodilation, pupillodilation, pagpapawisan, mamumutla. Okay, so yun ang mga effect ng sympathetic nervous division. Okay? So, dadagdagan lang yun. Lalo ka mamumutla, lalong pagpapawisan, lalong kakabugan dibdib, ganun. Tapos parang hihingalin, ganun. So, those are the effects ng sympathetic division of your nervous system. Okay, so yan ang suprarenal o adrenal gland. So, depende Pag tinanong kayo anong mga hormones sa cortex, you have mineralocorticoid in the form of aldosterone, yung glucocorticoid, and your androgen. Pero kapag medulla, you have epinephrine o epinephrine. Okay. Next, ito, ovary. Yan. Ang secretion niyan, estrogen and progesterone. Yung progesterone, mangangalaga sa early pregnancy. Yung estrogen naman, para sa maturation ng follicle at saka ng egg cell. Okay, ng babae.
Ngayon, itong ovary, tumatanggap din yan ng utos ng command coming from the anterior pituitary. Ito nga yung FSH, follicle stimulating hormone. Okay? So, ang estrogen promotes secondary sexual characteristic in female. Magkakaroon ng bumper sa harap, bumper sa likod. And then, ano pa ba? You have, yun nga, yung maturation ng egg cell. Okay? Mag-i-start na mag-mature. So, yan ang ovary. And then, eto, ovary pa rin, ibang model lang, ha? So, tatandaan nyo, pag nakita nyo para mga daliri na yan na fimbriae na fallopian tube, ovary yan. Okay? So, ito ang uterus. Next will be your testis. Ito yung testis. Yung testis nasa loob ng bayag. Ito yung scrotum. So, sa practical, pag nakaturo dito, okay yung sasagot ng scrotum kasi ito ang scrotum. Nasa labas. Nasa loob yung testis. Ang testis secretes your testosterone. Meron ka endocrine cell na naglalabas ng testosterone. Ito yung Leydig cell o interstitial cells of Leydig. Ang epekto niyan, basically the same with your androgen. Okay? Magmumukha lalaki yung lalaki. And also, this will also stimulate yung maturation ng sperm cell. So, para mag-differentiate yung ibang cells para maging sperm cell. Okay, so yan ang testis. Alright, another picture ng testis. So, in general, ito yun, yung pituitary, pineal. Ito yung sinasabi kong parathyroid gland, yung 4. Nasa likod yan ng thyroid. Secretion yan, PTH. Yung thyroid gland, itong parang letter H, yan naman, ang secretion ay 3. Okay? T3, T4, at calcitonin. Then, ito, I forgot to mention this one. Ito ay thymus. So, yung thymus gland secretes thymosin. Yung thymosin promotes maturation ng mga lymphocytes para sa immune system. So in other words, pinalalakas niyan yung immune system natin. Okay? Itong thymus. Now, itong thymus, as we grow older, habang tumatanda tayo, starting from puberty, unti-unti nang lumiliit yan, nag-i-involute. Kaya pag ikaw ay adult na, halos wala ka ng thymus na makikita. Lalo na pag naging elderly ka. Kaya prone ang mga elderly sa infection. And then you have the pancreas. Again, you have your islet of Langerhans as the endocrine part. Glucagon, secreted by the alpha, beta secreting insulin. Then ito, you have the adrenal gland. Yan. So, divided into cortex and medulla. Yung cortex, 3 ang hormone. Ay, 4 ang hormone niya. Hindi, tama 3. You have mineralocorticoid, aldosterone. Then you have glucocorticoid at saka androgen. Okay? Yung zona glomerulosa, aldosterone. Zona fasciculata at zona reticularis, glucocorticoid at androgen. And then you have ovary, secreting estrogen and progesterone. And then you have testis, secreting testosterone. Okay? So ito ba, nakita nyo na to sa blood? Na-lecture na kayo nito? Okay. So sa practical natin, ito lang picture na to, tatandaan nyo hindi nakuha sa iba. So you have to identify yung red blood cell, platelets, madali naman yan, dalawang yan. And then you have yung mga granulocytes. Mga granulocytes, makikita nyo cytoplasm, maraming granules. Yung matakaw sa acid, eto, eosinophil. Kasi yung pangalan ng acid, pangkulay niya, eosin. Okay? So, ang function nito, para sa mga bulate, panlaban sa bulate, at saka sa allergy. Okay, tumataas yan during allergic reaction. Basophil, eto naman,
basic ang kanyang dye, kaya blue. Pero yung nucleus niya, hindi mo makita. Dito pala, sa eosinophil, I forgot to mention, yung kanyang nucleus, ito yung nucleus bilobe, dalawa yung lobe. Tapos they are connected to each other. Kaya ang itsura nito parang headphone. So pag nakita niyo parang headphone at mapula yung paligid o kaya pinkish or orange, eosinophil yun. Okay? Kapag blue, yung paligid maliit tapos hindi mo makita yung nucleus kasi indistinct sa dami ng granules, basophil yun. Ang basophil o basophil secretes heparin. Yung heparin, pantunaw ng mga bara sa ugat, yung dugo. Pampalabnaw ng dugo. Okay? And then you have histamine. Yung histamine naman nagkukos ng allergy. Okay? So, yan ang basophil. And then, ang neutrophil mo, ito naman, tumataas ito during acute bacterial infection. Kaya tinawag na neutrophil, neutrally staining. Neutral staining. Kaya yung kanyang cytoplasm, yung paligid ng nucleus, kung titignan mo, pinaghalong blue at saka red. Ang labas, purple. Okay, so yan ang neutrophil. Then isa pa, ang neutrophil mo, maraming lobes ng nucleus. So it may range from 3, pwedeng umabot ng 5, pero in some instances, lumalampas pa ng 5. Okay? So ito yung isang lobe, 2, 3, 4. 4 na lobe yan ng nucleus. Okay? So acute bacterial infection. Ito ang pinakamatakaw sa kanilang lahat. Ito nangangain, monocyte. Kapag ito'y pumunta na sa organ, ang tawag na sa kanya ay macrophage. So, I hope na alala niyo pa yung macrophage ng skin, yung Langhans cells. Okay, yung Langhans cells. Tapos yung macrophage ng bone, osteoclast. Yung macrophage ng liver, Kupper cell. Yung macrophage ng brain, microglia. So, lahat ng yon nangangain yon. So, monocyte kapag nasa dugo, pero kapag nasa tissue na siya, nasa organ na, macrophage na ang tawag. And then you have lymphocyte. Ang lymphocyte, you can identify this dahil yung kanyang nucleus, malaki. Malaki as compared na sa iba. And then, ang makikita mo na lang sa gilid, ito, yung rim ng cytoplasm. So, pag tinignan mo yan, parang singsing. Okay? So, ito lang ang pagmamasdan nyo. Yung gilid lang, parang singsing ang dating. Kaya yan ay mayroong signet ring appearance. And you have two types, T cell and B cell. Yung B cell for humoral. Kapag yung mga microorganism nasa dugo, siya ang haharap. Kapag nakalampas sa humoral, sa mga dugo, pupunta ng cell, T cell yon. Okay? Pero itong dalawang lymphocyte na to, they are non-phagocytic. Hindi yan nangangain. Ang tatawagin lang nila itong monocyte, tatawagin na yung neutrophil, tatawagin na yung eosinophil, basophil. Okay? Particularly itong dalawa, eos and neutrophil. So, hindi sila nangangain. Yan. Yung B lymphocyte mo, ang B cell, magiging plasma. Yung plasma, yan ang maggagawa ng antibodies. Kaya yung antibodies comes indirectly from B cell or B lymphocyte. Okay? Ito, another type ng lymphocyte to, yung NK cell. Ito naman, kapag yung cell, normal cell mo, napasukan na ng microorganism, para hindi kumalat, pinapatay niya yung normal cell na merong microorganism. Kasi pag pinatay niya yon, mamamatay siya, mamamatay din yung microorganism, mamamatay din yung cell. Pero ang goal kasi, para hindi kumalat sa iba pang cell, yung infection. So, sinasacrifice niya yung sarili at saka yung cell na napasukan ng bacteria or virus, etc. Okay? So, ito lang ang tatandaan nyo, papa-identify ko lang sa inyo yan. Pero yung mga function, usually tinatanong yan sa theoretical. Okay? Clear? Hello. Okay.
So, iyan ang endocrine at saka yung blood. Ano lang muna ako, bathroom break. Sandali lang. Okay. How about yung CBS na lecture na sa inyo? Cardiovascular, mga blood vessel and heart. Apa. Tapos na, Malvin? Apa. Ay, kalahati lang po. Kalahati. Saan? Yung heart o yung mga blood vessel? Umabot po sa chambers po ng heart eh. Sige, sige. Kasi I think this will be the last meeting na natin bago kayo mag-midterm. So, by the way, yung supposedly exam natin, quizzes for today, di ba? Ibibigay ko na lang yon kasabay na ng midterm practicals. Okay? So, same day. Bahala kayo. Anong gusto nyo? Yung quizzes muna bago yung midterm practicals o practicals muna bago quizzes. Pero same day. So, pag-meetingan nyo na lang yan, ha? Kung gusto nyo mauna yung midterm practicals o mauna yung mga quizzes. Okay, so puntahan naman natin yung second, yung CBS natin.
Kita niyo na, class? Apo. Okay. So, yung cursor, yung arrow, gumagalaw. Okay. Full screen. Ayan. So, circulatory system. So, that includes the heart at saka mga blood vessel. Ayan ka mo. So, ito, organ is the heart. Ayan. Ito yung external surface, ha. Yung heart is a conical, okay? Inverted conical shape. So, kung cone ka, conical ka, meron kang apex. Meron kang apex, and this is the apex. Okay? Kung ito yung apex, sa other side yung base. Ang base mo is where your major vessels are located. Superior vena cava, aorta, and your pulmonary trunk. So, yan ang base. Okay? So, ito yung apex, ito yung base. Now, also, dun sa external surface, makikita mo ito mga ear-like. Parang tenga. Okay? Parang earlobe-like. And structures. Ito ay auricle. So, this will be the right side. Kaya ito, right auricle. Ito, left auricle. Mas malaki yung right kesa sa left. Now, kapag yan ay nakabukas, makikita mo na yung dalawang chambers ng heart, namely the atrium. Okay? Clear? So, kapag ito nakabukas, atrium yung sa loob. Pero kapag tinuro sa labas, auricle. This will be the right auricle, ito yung left auricle. Nasusundan? Hello? Okay. So, ito yung superior vena cava. Now, this carries the oxygenated blood. At ito, yung blood dito, will empty into the right atrium. Okay? Sa ilalim, nandun naman yung inferior vena cava, also emptying into the right atrium. So, basta't right ng heart, ang laman niyan, puro deoxygenated blood. Yung left, puro oxygenated blood. Okay? So, kunan muna natin yung right. So, dito muna tayo sa right. Yung dugo dito, superior vena cava, the oxygenated blood coming from the head, neck, upper limb, tapos yung upper part ng torso. So, dito babagsak yan, superior vena cava. Na while dun sa rest of the torso, dun sa abdominopelvic area, at saka lower limb, dito sa inferior vena cava. Pero both of them will empty into the right atrium. Ang contraction ng heart, sabay yung dalawang atria to be followed ng dalawang ventricle. Okay? So, hindi isa-isa. Hindi right muna, right atrium, right ventricle to be followed by left atrium, left ventricle. Hindi ganon. Sabay ang atria. Okay? Kaya yung blood, parehong ang punta, parehong ventricles. Yung isa, oxygenated sa right, deoxygenated sa right, sa left, oxygenated. Okay? So, when the ventricles contract, pag nag-contract na yung right ventricle, yung blood will then go into the pulmonary trunk. Pagpunta niya ng pulmonary trunk, punta na yun sa pulmonary arteries. Okay? Normally, kapag sinabing artery, ang laman niyan, oxygenated blood. Pero in this case, baliktad. Ang pulmonary artery mo carries deoxygenated blood. Ang pulmonary veins carries oxygenated blood.
Okay? Yung blood vessels going to the lungs at mula sa lungs pabalik ng heart, yan ang pulmonary circulation. So sa pulmonary circulation, this involves the heart at saka yung dalawang lungs. Nasusundan niya? Pag sinabing pulmonary circulation, heart at lungs lang. Ngayon, kapag heart at saka yung ibang organs carrying oxygenated blood going to the head, neck, ganyan, ibang parts ng katawan, ang tawag mo dyan, systemic circulation. So, pulmonary circulation, heart and lung. Heart at saka ibang organs will be systemic circulation. Okay? Clear? Hello. So, ito yung auricle, ha? So, kapag tinuro sa labas, auricle. Ito, this will be your pulmonary trunk. Ito, superior vena cava. Ito, ascending aorta or aorta, pwede na rin. Okay? Then ito, yung inferior posterior surface, likod at saka ilalim, posterior-inferior. So dito makikita mo yung inferior vena cava, emptying into the right side ng heart. So huwag kayo malilito, kaya ganyan na nakaikot yan kasi ilalim yung kinunan. Okay? So ito inferior vena cava, carrying the oxygenated blood to the right atrium pa rin. Ito naman yung pulmonary veins, 4 yan. Carrying oxygenated blood coming from the lungs, nagdaan na sa lungs, and then goes emptying into the left atrium naman. So, basta left, oxygenated. So, ito yung aorta, and then ito yung superior vena cava ulit. Ito rin yan. Yan. Okay? So, kinunan lang to sa ilalim, posterior, inferior surface. Ngayon, ito na yung open. Yan. So you have 4 chambers, right atrium, right ventricle, left atrium. Okay? Now, kung ang gusto naming sagot ay atrium o kaya ventricle, ang tanong will be chamber. Identify chamber, right atrium. Identify chamber, left ventricle. Identify chamber, right ventricle. Identify chamber, right atrium. So kapag may chamber, yung 4 ang iisipin niya. Okay, clear? Hello. Clear po. Okay. So ito yung superior vena cava, ito inferior vena cava. Yan. Ito yung right atrium. Carrying the oxygenated blood. Kasi galing dito at galing doon. Ngayon, you have a septum. Pag sinabing septum, wall, separating the ventricles, right from left. Meron ka ring septum separating the right atrium from the left atrium. Kaya lang hindi masyadong visible. Pero dito, doon sa interatrial septum, nagdi-divide sa dalawang atrium, meron kang oval shape na structure. And this is your fossa ovale. Fossa ovale. Okay? Itong fossa ovale na to, nung pinagbubuntis tayo, hindi pa tayo pinapanganak, nakabukas yan. Kaya yung blood dito sa right side ng heart ng fetus, pwede pumunta sa left. Okay? At saka yung sa left, pwede pumunta sa right. So, nagmi-mix-mix yung kanilang mga blood. Oxygenated at deoxygenated. Okay? Pero pagdating ng labor, tapos at birth, pagkapanganak na, sumasara na yan. Kaya separate na yung right from the left side ng heart. Ngayon, yung right atrium is separated from is continuous with the right ventricle guarded by this valve. Ang tawag mo nito, tricuspid valve. Okay? Yung sa left naman, yung left atrium, yung blood will then go into the left ventricle, pero supposedly meron ding valve dito. And that is your bicuspid o mitral valve.
Okay? So, ang valve mo sa right, tricuspid, ang valve mo dito sa left, mitral or bicuspid. Bicuspid. Okay? Now, ito, yung tricuspid at bicuspid, they are collectively known as your atrioventricular valves kasi nasa pagitan sila ng atrium at ventricle. Kaya yung tricuspid at saka yung bicuspid na dapat nandito, atrioventricular valve. Okay? Nakapunta muna tayo rito. Sabi natin, atrium muna, magkocontract, sunod ang ventricles. So, pag nag-contract ang ventricle, dito yung right ventricle, sasara itong valve na to, tricuspid, para walang bumalik doon sa atrium. And then yung blood pupunta na rito, sa pulmonary trunk. Yung pulmonary trunk is guarded by your pulmonary valve o kaya pulmonic valve. Okay? So, yung deoxygenated blood will then go into the pulmonary trunk, then punta ng pulmonary artery, then punta ng lungs. Sa lungs, yung dugo na yon will be oxygenated. Babalik na yun dito sa may left side ng heart. Kaya dito sa left, puro oxygenated. Okay? So, right ventricle, pulmonary trunk, pulmonary artery to the lungs, then mag-oxygen yun. It will be oxygenated, then babalik yun dito sa left atrium. From the left atrium, yung oxygenated blood will then go into the left ventricle after contraction ng left atrium. Susunod naman ang left ventricle and this blood will then be ejected. Ito, nakikita nyo yung parang maputi doon. So, yun yung opening into the aorta. Kaya yung aorta contains oxygenated blood. Yung valve na yon, aortic valve. So, madali naman tandaan. So, sa aorta, aortic. Sa pulmonary trunk, pulmonic. Okay? Then, mula dito sa aorta, yung oxygenated blood will then be distributed to the head. Pupunta ng head. Pupunta yan ng neck. Pupunta yan ng upper limb. Pupunta yan ng torso, katawan, lower limb, abdominopelvic, lahat. Okay? Except yung sa lungs. Okay? Pero yung bronchus, maaanuhan yon. Masusuplayan din yung bronchus. Okay, so yan ang systemic circulation. So, mula rito sa aorta, after the left ventricle has contracted, shortened, pupunta na yung oxygenated blood to the different parts of the body. Okay? So, ito, right atrium, right ventricle, left atrium. Now, how to determine kung right or left? Yung right ventricle mo manipis, thin-walled than your left ventricle. And what separates the two ventricle will be interventricular septum. Ito. Yung interatrial, hindi masyadong kita. Okay? Dahil nasira na yung model, di ba sabi ko sa inyo dapat meron ditong valve. Okay? Yan yung bicuspid valve between left atrium and left ventricle. Okay? Now, yung mga valves, whether tricuspid or bicuspid, may nakakabit na parang mga sinulid. Ang tawag mo dyan, chorda tendineae. Yung chorda tendineae, yung other end ng chorda tendineae is attached to your papillary muscle. Itong papillary muscle mo, makikita sa ventricle. So, they are nipple-like. Kaya tinawag na papillary. Okay? Parang nipple. Papillary muscle. Okay? Now, yung chorda tendineae mo, ang action nito is the same as yung spring sa door. Diba? Yung ibang doors may mga spring. So, pagbukas mo, automatic yan nahihilahin ng spring sa sara. So, ganun ang action ng chorda tendineae mo para isara niya yung mga valves when needed. Okay? So, yung chorda tendineae. So, yung parang spring sa pintuan. Okay? So, from the right ventricle, yung deoxygenated blood will then go into your pulmonary trunk.
passing through your pulmonic valve. Okay? Yung oxygenated naman sa left ventricle goes to the aorta via the aortic valve. Hindi masyadong kita rito. Hindi rin siya masyadong kita dyan. Okay? So, pero dito, ayun, yung kaninang picture din. Yan. Now, sa ventricles, both right and left, meron kang irregular muscle. Okay? Ang pangalan niyan dito sa floor and the wall, pangalan niyan trabeculae carneae. So, you have two types ng muscle sa ventricle. One will be yung papillary, nipple-like, na kung saan nakakabit yung chorda tendineae. And then you have your trabeculae carneae. Okay? So, pareho makikita yan sa right and left. My question so far? Hello? Okay. So, we're done with the heart. Okay? So, again, yung pinakadulo rito, apex yan. So, this is formed by your left ventricle. So, yung pinaka-apex. Now, punta na tayo rito sa blood vessel. Lihan nga natin konti. Ayan. Sige. So, ito yung aorta. Ito yung arch of aorta. Ito rin yung kanina. Ayan. Ito yung arch. Okay. Descending aorta, arch of aorta. Nabababa siya, becoming the descending or thoracic aorta. Pagdaan niya sa diaphragm, ang tawag na sa kanya, abdominal aorta. Okay? So, punta muna natin itong ascending aorta. Okay. Ito yon. So, arch of aorta na to. Hindi na to ascending. Pinutol na siya doon sa ascending. So, simula na ng arch of aorta. Ang arch of aorta has three branches. Ito yung isa on the right. Brachiocephalic artery. Ito yon. Okay? Then yung nasa left, this will be the left common carotid artery. And then yung isa, more papunta rito sa may upper limb. On the left, that will be the subclavian artery. Okay? Kaya ang direct branches ng arch of aorta, you have three. Brachiocephalic, left common carotid, at saka left subclavian artery na hindi kita rito sa picture. Okay? Yung brachiocephalic, magbabranch yan sa right. Ito yung magiging subclavian niya. Ito yung branch niya. Papunta naman yan sa right upper limb. And then ito yung kanyang right common carotid. Yan. Ito yung left common carotid. Ang left common carotid, again, is a direct branch of your arch of aorta. Ang right common carotid is a branch of brachiocephalic artery. Ngayon, ito, pag akyat dito, yung common carotid arteries on both sides, magdi-divide. Yung isa, magiging external carotid. Yung isa, papasok sa loob, internal carotid. Yung internal carotid will supply the brain with oxygenated blood. Yung external carotid will supply oxygenated blood to the face. So, pareho yan magkabilaan. Okay? So, nandito yung external carotid. Okay? So, baba na tayo. Now, yung arch of aorta, bababa, becoming your thoracic or descending aorta. Ito na yan. Ito na yan, number one. Then, magkakaroon yan ng mga branches. Sa mga branches niyan, esophageal, papuntang esophagus, bronchial, papuntang bronchus. Ito naman, itong kulay red, that will be your pulmonary vein. Kasi oxygenated siya, kaya red. Then yung kulay blue naman, that will be your pulmonary arteries. Okay, sabi natin, baliktad pagdating sa lungs. Okay? So, ito yung thoracic aorta or descending aorta. Pag niya sa diaphragm, ang tawag na sa kanya ay abdominal
aorta. Okay? Now, ang abdominal aorta, mayroong mga branches. So, ito yung una-una. That will be the celiac trunk. And then ito superior mesenteric artery, ito inferior mesenteric artery. Okay? Yung celiac trunk will supply oxygenated blood dun sa stomach, pancreas, sa duodenum nandito, sa liver nandito, at saka dun sa spleen. Okay? Yun yung celiac. And partly, okay, yung duodenum nabanggit ko na. Then yung superior mesenteric artery, ito, superior mesenteric. Ito yung celiac, ito yung superior mesenteric. Yung superior mesenteric artery will supply the small intestine, the rest of the small intestine. Okay? Hanggang doon sa may transverse colon ng large intestine. Pero majority ng small intestine dito sa may superior mesenteric artery. Now, the rest ng large intestine will be supplied by this one. Ito, inferior mesenteric artery. So, celiac artery o celiac trunk, superior mesenteric artery, inferior mesenteric artery. Okay? Ngayon, may mga branches ulit yung abdominal aorta going to the kidney. Yun ang renal artery. May branch yan papunta ng adrenal. Yan ang suprarenal artery. Okay? Then, meron pa rin yung branch. Ito, ayan, yung pababa na ganyan. Okay? Makikita mo may kulay red at may kulay blue. Ayan. Yung kulay red, yan yung artery. So, this will go to the gonads. Ang gonads, testis o kaya ovary. So, yan ang gonadal artery. Okay? Now, yung terminal part, ibig sabihin yung pinakadulo ng abdominal aorta, dalawa. One, ito, papunta doon sa may pelvic wall, posterior pelvic wall. Ito yung median sacral artery. So, median sacral. So, ibig sabihin, sacrum yun nandito na po. And then, magdi-divide nga itong dulo ng abdominal aorta into common iliac artery. Yung common iliac will further divide. Magiging external iliac at saka internal iliac. Yung internal iliac will supply oxygenated blood to the pelvic organs. So, nandyan yung uterus, fallopian tube, okay, urinary bladder, kasama yon. So, yun ang internal iliac. Yung external iliac will continue its descent. Diretso pa rin niya pababa. So, mamaya na yan sa upper limb. Sa lower limb muna tayo. So, ito na yan. External iliac. Pagtawid niya sa inguinal ligament, dito sa may singit, okay, hindi na siya external iliac. Ang tawag na sa kanya, femoral artery. Okay. So, ang femoral artery, nandito na yan sa may thigh area. Okay? Pupunta yan sa likod ng knee. Pagpunta niya sa likod ng knee, ang tawag na sa kanya ay popliteal artery. Okay? Then, merong branch na pupunta sa harap. Yun naman ang magiging anterior tibial artery, supplying the anterior leg. Then, itong popliteal will continue its descent sa likod. So, bababa yan sa likod. Ang tawag mo na dyan, posterior tibial artery. Posterior tibial. Dito, sa baba. Yan. Okay? Yung kulay red dito sa ilalim nitong yellow. Nerve kasi itong yellow. So, yan. Posterior tibial. Okay? Ito, popliteal. Nasa likod ng knee. Sa baba ng knee, pero nasa likod, posterior tibial. Yung nasa harap ng knee, or nasa harap ng leg, anterior tibial. Now, yung anterior tibial will continue its descent, bababa, dito sa may dorsum of the foot. Ang tawag mo na rito, dorsalis pedis.
Yan yung artery mo dito sa may harapan ng paa. Okay? Dorsalis pedis. So, yan ang blood supply ng lower limbs. Okay? Ngayon, puntahan naman natin yung upper limb. Pero dito tayo magsisimula sa dito sa arch of aorta. Magdi-divide sa brachiocephalic. Yung brachiocephalic, magdi-divide sa common carotid at saka subclavian on the right. Okay? Yung isa naman, subclavian on the left, direct branch ng arch of aorta. Etong subclavian on the right, direct branch ng brachiocephalic. Okay? Yung subclavian mo on both sides, tatawid yan sa clavicle. Ito yung clavicle. Yan. Pagtawid yan ng clavicle, ang pangalan ng subclavian mo magiging axillary. Sa kili-kili na. Then pupunta na yan sa may arm. Pangalan niya, brachial artery. Yung brachial artery will divide into two. Mahati sa dalawa. Yung isa going medially, yung isa going laterally. Yung nasa lateral, magiging ulnar artery. Yung nasa medial, magiging radial artery. Yung nasa lateral, yung nasa medial, magiging ulnar artery. Okay? Ulitin ko yung nasa lateral, radial, yung nasa medial, ulnar artery. Pagdating sa palad, makikita yung dalawa. So, tawag mo rito palmar arch. Magkakaroon ng mga maliliit na branches going to the digits. Kaya pangalan ng mga maliliit na branches dyan, digital arteries. Okay? Pero hanggang dito na lang tayo sa palmar arch. So, yan ang blood supply, yung arterial blood supply ng katawan. Okay? So, again, yung internal carotid goes to the brain, external carotid goes to the face. Etong importante dyan laging tinatanong yan. Okay? Direct branch of your arch of aorta, brachiocephalic, left common carotid, and left subclavian artery. Kaya puntahan naman natin yung venous system. Venous drainage niya. So basically, halos pareho. So meron ka rito, yung superficial na vein sa pinus. Pero hindi kita rito superficial lang siya Magsasama yung sa pinus, yung greater and lesser. Isang malaki, isang maliit. Ngayon, yung mga sa pinus vein na yon will empty or drain into the femoral. Ito femoral vein na to, yung katabi ng femoral artery. Yung kulay blue. Yung femoral vein, katulad rin ng femoral artery, kaya lang opposite direction. Pagtawid niya ng inguinal ligament, ang tawag na sa kanya, external iliac vein. External iliac vein will be joined by your internal iliac vein. Wala rito. So, dito na tayo. So, yung external iliac will be joined by the internal iliac para maging common iliac. Ito, common iliac na to. Nagsama na yung external at internal dyan Ito, common iliac na to. Okay, yung kulay blue. Yung dalawang common iliac, right and left, will unite forming the inferior vena cava. So, inferior vena cava will empty into the right atrium. Okay? Then, ang mga magdi-drain sa inferior vena cava, you have the suprarenal vein, galing kidney, renal vein, gonadal veins, pabalik lang ang flow. Okay? And then, ano pa ba? Ito, meron ka rin median sacral vein. So, dito rin ang bagsak niyan. So, may inferior vena cava. Okay? Now, dito naman, sa may coming from the head naman, you have the jugular. So, yung jugular, yan ang counterpart ng carotid. So, meron ka external jugular, draining the face. Internal jugular, draining the brain.
So, bababa yung internal jugular. So, this is still your internal. Ito, subclavian vein. So, union ng subclavian vein at internal jugular will form brachiocephalic vein. Pero this time, dalawa na ang brachiocephalic mo. You have the right and the left brachiocephalic. So, union ng brachiocephalic will form the superior vena cava. So, ang superior vena cava mo will empty into the right atrium. Okay, basically halos pareho lang naman sila. Yung pangalan halos pareho lang rin. Papalitan mo lang yung arteries into vein. Okay, with some exception. So may question pa, class? Dito wala akong nakalagay na vein eh. Model. May question pa? Wala na? So ito yung yung cardiovascular system. Stop presenting. So, yun na lang. Ang susunod na meeting natin most probably will be yung midterm practicals. Okay, na face-to-face. And then, yun nga, decide na lang kayo kung anong gusto niyo mauna, yung midterm practicals o yung tatlong practical quizzes na dapat na kanina ko bibigay. Yes, Elijah? Oo. Oo. Oo, ganun lang. Ganun. Sabay-sabay na silang lahat. Pero madali lang yon kasi yung kung ano yung bibigay ko doon sa midterm practical, yun din bibigay ko sa quiz. Kung ano yung bibigay ko sa quiz, yun yung bibigay ko sa practical. Yun na yung pinaka-tip sa inyo. Yes, Mule? Sige. Isa-send ko sa inyo. Thank you, sir. So, wala pa tayong nervous na practical, no? So, ang magiging practical nyo, to be given the same day as your midterm practical, nervous system, general special senses, ano pa ba? Blood, at saka itong CBS. Okay? So, yung sa CBS, siguro heart na lang. Hindi na yung mga blood vessel. Para naman, unti lang niya. Pero sa midterm practical, magbibigay ako ng blood vessel pa rin. Kasi 30 items yun eh. Pero yung sa quiz, pwede namang 5 lang. Pwede puro heart na lang para madali. Okay, so may question pa? Yes, Alexandri. Sir, multiple question choice po ulit lahat, sir. Ang bala ko kasi, Multiple. paano yung practical nyo, particularly doon sa midterm, may halo, siguro mga 10 items, identification, yung 20 multiple choice. Paano naman mag-aral kayo? Nanguhula na lang kayo pag multiple choice eh. So, mga 10, identification, then yung 20, multiple choice. Hybrid. Matataas naman kayo ng prelim na eh. Quiz po, sir. Multiple din. Alin? Yung quiz po. Yung quiz, depende sa magagawa ko. Pwede multiple, pwede hindi. Pero,
Yun na rin ay bibigay ko sa sa midterm. Teka. Kaya nga kayo, mamili kayo anong gusto niyo, midterm muna bago yung quiz o quiz muna bago yung midterm. Anong gusto niyo? Kung ako siguro, quiz muna para at least parang review na rin yon para sa midterm practical. Sabihan nyo na lang ako, inform nyo na lang ako. Okay? Doon sa day ng exam natin. Total, pang gabi pa naman kayo eh. Kung ang gusto nyo ay quiz, midterm, alin mauna. Okay? Meron bang screenshot? Preserve your attendance for today. Take ko lang po. So, tapos na lahat ng natin ng laboratory, starting from nervous, yung general special senses, endocrine, ito ngayon, tapos blood, at saka itong CBS. Okay na po, Doc. Send ko Okay na po sa GC. Sige. Okay po. Thank So, you kung po. wala na, other questions or concerns, sige, you may log out na. Sige. Stay safe lang kayo. And good luck sa exam. Theoretical, good luck.